Hindi ka nakasama sa pamilyang ito. Sigaw ng asawa kong pinag-aral ko habang OFW. Ako sa Dubai, ngunit isang lihim na dokumento ang nagpabagsak sa kanilang lahat. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Nakaupo ako sa maliit kong kwarto sa Dubai, pagod na pagod matapos ang 12 oras na trabaho bilang housekeeping supervisor sa isang hotel. Namamaga ang mga paa ko, nanginginig ang mga kamay ko sa sobrang pagod, ngunit masaya pa rin ako. Bakit? Dahil matapos ang 10 taon bilang VE, sa wakas ay natapos ko ng pag-aralin ang asawa kong si Carlo sa kursong gusto niya. Hindi ko alintana ang mga gabing umiiyak ako sa pangungulila. Hindi ko pinansin ang mga kaarawan, Pasko at bagong taon na mag-isa kong sinalubong. Lahat ng iyon tiniis ko para sa pamilya. Ngunit hindi ko alam na habang ibinibigay ko ang lahat, unti-unti na pala akong binubura sa sarili kong tahanan. Love, konting tiis na lang. 2 taon pa, uuwi na ako ng tuluyan, sabi ko sa video call. Ngumiti si Carlo. Naman. Hinihintay ka namin. Ngunit may kakaiba. Parang pilit ang ngiti niya. Parang may itinatago. At napansin kong bihira ko nang makita ang anak naming si Miko sa kamera. Nasaan si Miko? Natutulog. Palaging ganoon ang sagot. Natulog. May ginagawa. Nasa labas. May klase. Hanggang sa dumating ang araw na nakatanggap ako ng mensahe mula sa dati kong kapitbahay. May dapat kang malaman. Kasunod noon ang isang litrato. Nang makita ko iyon, halos mahulog ang cellphone ko. Nasa larawan si Carlo. Kasama ang isang babae. Magkahawak kamay. Masaya. At ang mas masakit. Kasama nila ang anak ko. Parang sila ang totoong pamilya. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ito totoo. Paulit-ulit kong sinabi. Ngunit may kasunod pang video. Sa video, narinig ko mismo si Miko. Mommy, tingnan mo po ako. Mommy. Hindi ako ang tinawag niya. Ibang babae. Parang may humawak sa puso ko at marahas na piniga iyon. Buong gabi akong umiyak. Hindi ako nakatulog. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko, gumuho ang mundong 10 taon kong binuo. Pagkalipas ng 1 buwan, umuwi ako ng walang pasabi. Gusto kong marinig ang katotohanan mula mismo sa kanila. Pagdating ko sa bahay namin sa Laguna, nanginginig ang mga kamay ko. Dahan-dahan kong binuksan ang gate. At doon ko sila nakita. Nasa hardin. Nagtatawanan. Masayang pamilya. Pamilyang wala ako. Carlo D. Bigla silang napalingon. Parang nakakita ng multo ang asawa ko. Angel. Tumayo siya. Namutla. Samantalang ang babae ay mabilis na tumayo sa tabi niya. Ano ang ginagawa mo rito? Parang ako pa ang bisita. Parang ako pa ang mali. Bahay ko ito, nanginginig kong sagot. Lumabas si Miko mula sa loob. At ang sumunod na nangyari ang pinakamasakit sa lahat. Tumingin siya sa akin. At nagtanong. Dad, sino po siya? Parang tumigil ang oras. Parang may sumabog sa tenga ko. Ano? Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Nakalimutan na ako ng sarili kong anak. Anak ako si Mommy D. Ngunit umatras siya. Nagtago sa likod ng babae. Ayaw ko po sa kanya. Bumagsak ang mga luha ko. 10 taon. 10 taon kong isinakripisyo ang lahat. At ito ang kapalit. Hindi ka nakasama sa pamilyang ito, sigaw ni Carlo. Parang kidlat na tumama sa akin. Ano? Matagal ka nang wala. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin dito. Mas nanay pa si Grace kaysa sa iyo. Napaatras ako. Hindi ako makapagsalita. Habang ang babae naman ay nakangiting parang siya ang nanalo. Ngunit hindi nila alam. May dala akong sikreto. Isang dokumentong matagal kong itinago. Isang dokumentong babaligtad sa lahat. Habang nagsisigawan sila, tahimik kong inilabas ang folder mula sa bag ko. Ano iyan? Tanong ni Carlo. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon.
At ito ang dahilan kung bakit wala kayong karapatang palayasin ako. Binuksan ko ang folder. At inilatag sa mesa ang mga dokumento. Unti-unting nagbago ang mukha ni Carlo. Namutla siya. Hindi. Mahina niyang sabi. Hindi maaari di. 10 taon na pala ang nakalipas ng lihim kong ilipat sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian. Ang bahay. Ang lupa. Ang mga negosyo. Lahat. Ako ang bumili. Ako ang nagbayad. Ako ang nakapangalan. Hindi niya alam. Dahil buo ang tiwala ko noon. At ngayon, iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali niya. Umalis kayo rito. Tahimik kong sabi. Natawa si Grace. Excuse me. Hindi mo ba narinig? Mas matigas na ang boses ko ngayon. Umalis kayo sa bahay, Vi. Napatayo si Carlo. Hindi mo magagawa ito. Itinuro ko ang dokumento. Subukan mo akong idemanda. Tahimik. Walang makapagsalita. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan silang umalis. Nawalan ng tirahan. Nawalan ng suporta. At ang mas masakit para kay Carlo. Iniwan din siya ni Grace nang maubos ang pera. Akala ko doon matatapos ang lahat. Ngunit may isa pang mas malaking revelasyon. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga lumang gamit ni Miko, may nakita akong diary. Pagbukas ko, bumungad ang sulat kamay ng anak ko. At doon ko nalaman ang katotohanan. Hindi pala niya ako nakalimutan. Pinaniwala lamang siya. Pinagsabihan siya. Pinagbawalan siyang kausapin ako. Sinabihan siyang wala akong pakialam sa kanya. Bawat pahina ay mailuha. Bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Miss na miss ko na si Mommy. Bakit ayaw nila akong kausapin siya? Babalik pa kaya siya? Napaupo ako sa sahig habang humahagulgol. Hindi ako iniwan ng anak ko. Inilayo siya sa akin. Pagkaraan ng ilang buwan, unti-unti naming nabuo muli ang relasyon. Hindi madali. Maraming sugat. Maraming luha. Ngunit araw-araw, pinatunayan naming mag-ina na mas malakas ang pagmamahal kaysa sa kasinungalingan. At isang araw, habang magkahawak kamay kami ni Miko sa tabing dagat, tumingin siya sa akin. Mommy! Napangiti ako. Oh! Mabuti na lang bumalik ka. Hindi ko napigilang umiyak. Dahil matapos ang lahat ng pagtataksil, kasinungalingan at sakit. May isang bagay na hindi nila kailanman nagawang nakawin. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. At iyon ang naging dahilan kung bakit ako muling bumangon mula sa pagkawasa.